Salamat. Yan ang mga kailangan natin, no? Arn BMW. Okay, magandang araw sa atin lahat. Tingnan muna. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Arn po. Arn Clavio. Rumesbak para kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez. Pinagtanggol niya po yung kapwa niya broadcaster, journalist. Dito po sa mga paratang ng Pasig City Mayor Vico Soto. Iyan. Ulitin ko po kung ano man po ang kinahinatnan ni Vico Soto bilang mabuting tao, ay wala pong kinalaman si Tito Soto dyan. Hindi po lumaki sa mga Soto yan, no? Pagpaano lang po natin. Dahil alam nyo naman po si Bossing, ay napakarami pong nabiyayaan ng kanyang pagkatao. Kaya ito po ay lumaki sa kanyang ina na si Connie Reyes. Yan. Para kasi parang achievement ba ni Tito Soto, si Vico Soto? Malabo po yan. Dahil hindi po siya impluensyado. Ay, ang sarap. At ayon din po kay Arn, tila sinisip na naman. Ako po talaga, naghanap po ako na isisisi nila kay Duterte. At anong anggulo, no? Ano ang anggulo? Paano nila masisisi itong si Pangulong Duterte sa mga nagaganap na baha ngayon? Kaya kayo, warak na kayo eh. Tapos ikaw, Arn, sasawsaw ka rito sa mga bayarang, sa mga di umano ay mga nabayarang mga taga-media. Halatang halata, no? Imbis na manahimik ka at hindi ka naman santo. Gusto mo ipagtanggol yung mga kapwa mo, para sirain mo si Vico Soto. Hindi ko po inaangkin. Kaya na naman kayo. Yan yung problema sa inyo. Wala po akong sinabi na si Vico Soto ay isang kakampi natin, no? Pero hindi po ubra na lahat po ng gumagawa ng mabuti, hindi porkit hindi natin kakampi, babanatan na natin. No? Pag sila po ay bumanat sa mga Duterte, babanatan po natin lahat yan. Hindi naman bumabanat yung bata. Maganda naman yung ginagawa. Ano ba naman yan? No? Hindi po yan. Wala po akong pakialam kung ibang partido pa yan si Vico Soto. Hindi po yan, hindi ko po siya pinagmamalaki. Pinagmamalaki lang ng pinagmamalaki po ng mga makatito Soto. Kaya ko po sinasagot na wala kayong kinalaman sa pagpapalaki dyan. Kay Connie Reyes yan. Ayun po yung katotohanan. Parang si Marcoleta, hindi naman PDP yan, hindi naman Duterte talaga yan. Sasabihin nyo ba, hindi natin kakampihan yan? Si Magalong, hindi rin naman atin yan. Basta may ginagawa mabuti, bit nyo naman titirahin. Kayo naman, hindi tayo ganun hindi po tayo dilawan. Na basta kalaban nila, tira lang ng tira. Nag-imbento pa. Alam ko pong hindi natin kakampihan at hindi po magiging kakampi si Vico Soto. Pero hindi po masama na purihin yung mga hindi natin kakampi basta may magandang ginagawa. Di po ba? Pag tumira na sa mga Duterte yan, kahit gaano pa kaganda ginagawa niyan, titirahin din natin yan. Pero yun to, ang kalaban niya, nakikilaban silang, ilan lang yung mayor na very vocal laban dyan sa mga kontraktor at mga congressman. Hindi pa nga si Vico Soto, hindi pa nga sa isang kontraktor pa lang.
mga Supreme Court nga, hindi naman natin kaano-ano yan eh. Pinupuri natin pag tama ginagawa. Ganun po talaga. No? Ganun po talaga ang buhay. Kaya wag po tayong basta po siya kahit na maganda na ginagawa, basta hindi Duterte. Pag tinira nila ang mga Duterte, titirahin natin sila kahit na sino pa po sila. Ganyan po dapat ang pag-iisip natin, hindi yung pucha, si Marcoleta, sa totoo si Marcoleta, mas proud pa tayo kaysa sa mga PDP original. 'Di ba? Yan po, yung mga original na tumakbong PDP. Mas marami pa pong magagawa si Marcoleta talaga. Dahil hindi siya PDP, hindi siya Duterte, samantalang si Tatay Digong na nag-endorse sa kanya. Okay. Ano po ba yung sinabi ni Arn? Bakit po natin nasabi? Ako po, naghihintay ako di ba? Sabi ko, paano kaya nila sisisihin si Tatay Digong? Miski po si, hindi masisi. Miski si Auntie Claire, hindi niya maiugnay yung baha ngayon kay Tatay Digong. Pero ito po, sa kakapalan ng mukha nito ni Arn, naiugnay po. Ito po, basahin ko lang yung sinabi. Mahilig sa to si Arn M. Sabi po ni Arn M. Clavio, mayroon palang master plan ang DPWH sa flood control ayon sa dating Secretary Rogelio Babe Singson. Pero pagpasok ng bagong administrasyong Duterte, naabandona na ito, aniya. Kita niyo na. Yun pala ang pinaghimutok ng... Doon mo pala yun dadalhin, Arn. Tuloy natin. Ipinaliwanag ni Singson na kabilang sa master plan ang maayos na flood control projects kung saan mapapakinabangan pa ang mga maiipon na baha. Kaya lang, mas inuna pa ang mag-ipon ng maraming pera. Ikaw makapal na mukha mo, Arn Clavio, no? Ikaw ang pinakamakapal na mukha. Ano ngayon kung merong plano si Pinoy at hindi pinatupad ni Duterte? May angal ba ang tao sa flood control ni Duterte? Iba ang flood control ni Duterte, simple lang, matipid, pero gumagana. 'Di ba? Maliban sa mga panahon na talagang grabe ang ulan, wala pong ganitong baha na umulan lang ng kalahating oras ay baha na. Alam mo kung bakit, Arn? Ano ang ginawa ni Tatay Digong? Para maunawaan mo lang. Bago ka namin sitahin kay Sara Balabagan. Alam mo ba ginawa ni Tatay Digong? Naglinis. Nilinis niya. Kita mo ngayon, ano po ang sinasabi ng DNR tsaka DPWH? Barado eh. Kaya baha ng baha sa Metro Manila, hindi dahil sa Dolomite. No? Arn, baka ikaw naniniwala ka pa sa Dolomite. Biruin mo, hindi raw sinunod yung master plan ni Pinoy. Ano ngayon kung may master plan si Pinoy? Alam mo yung mga master plan na yan, magaling pala si Pinoy. Bakit hindi gumanda ang Pilipinas nung panahon ni Pinoy? Yan yung problema ng mga to eh. Pinapangarap nila si Pinoy na nung panahon naman ni Pinoy, isa sa pinaka-worst. Nagko-contest sila ni Actually, nagko-contest sila ni Marcos Jr. sa paworsan na administrasyon. Tapos, porkit marami sa mga kabataan ngayon hindi na umabot kay Pinoy, ginaganyan nyo na. Parang, alam nyo po, tayong mga umabot, alam natin kung gaano ka-worse yung administrasyon ni Pinoy. Hindi lang mahilig si Duterte na magbintang. Ano bang pagmamalaki ni Pinoy? Ini-interview nila yung mga tauhan ni Pinoy na panay dak-dak din. Magaling pala Pinoy nyo. Bakit hindi nyo pinatupad yung mga plano nyo? Puta, meron daw plano, hindi daw pinatupad ni Duterte. Ang tanong ko sa iyo, Arn, bakit hindi pinatupad ni Pinoy yung sarili niyang plano?
Ang ganda ng plano ni Duterte. Linis lang ang katapat. Magkaroon ng culture yung mga Pilipino na maglinis. Tapat ko, linis ko. Hindi. Etong mga, kayong mga, lahat ng pwede nyong itira, ihahabol. Tapos sinabi, no, ang ginawa lang daw ni Duterte, mag-ipon ng pera. Kapal na mukha mo. Si Duterte, bago nyo burahin sa kasaysayan yung mga nagawa ni Duterte, uulit-ulitin namin yan at ikukwento namin sa mga taong hindi nakaabot kay Duterte na kay Duterte ang golden years ng Philippine tawag doon? Infrastructure. Nak ng tinapay. Anay kay Pinoy-Pinoy. Hindi nga ba ipagmalaki ng mga dilawan yung mga pinagagawa ni Pinoy? Kayo naman, sanay na sanay kayong mga media na mag-imbento. Ngayon, natutuklasan. Ano ngayon kung may master plan? Lahat yan may master plan. Pinagkagagastosan nilang master plan. Lahat ng tao na naging presidente, panay master plan. Ang pagkakaiba ni Duterte, dahil kaya walang pinag-uusapan ng master plan si Duterte, dahil si Duterte, aksyon. Pinakamaraming napagawa sa loob ng 6 na taon. Ilang taon ba si Pinoy? Ilang taon si Duterte? Parehong 6 na taon. Pero, problema na itong mga media na to. Panay kayo master plan, master plan. Ano ba yung master plan nila? Dapat ginawa nyo. Panay kayo master plan, master plan. Nag-ipon daw ng pera. Ang kaso, may kaso bang pagnanakaw si Duterte? War on drugs ang kinaso nyo kay Duterte. Engot. Ano tong arn-arn na to? May kredibilidad ka ba? Sige, mahal. Oo, ganito lang ako. Normal lang sa amin pag-uusap to. Yun ang isisisi mo. Pinatigil daw yung master plan ni Pinoy. Simple lang po, napaka-practical. Maglinis. Linisin yung Manila Bay, linisin yung Ilog Pasig, linisin yung lahat ng estero. Walang baha. Naintindihan mo? Ngayon, walang naglilinis. Baboy kasi yung mga Alam mo yan, panahon ni Duterte, bakit ka mahihiyang hindi maglinis? Lahat nakikita, naglilinis . Yan lang ang ibabanat mo kay Duterte. Wala naman kayo nakitang malalaking baha na umulan lang, may baha ng malaki. Lintik na yan. Basta makabira lang tong arn-arn na to . Sige. Siya yata tagapagtanggol . Katulad niya, no? Ito po ang sinabi niya. Sausaw naman siya rito kay Vico Sotto. Alam niyo si Vico Sotto, kasama ka arn-arn sa mga pumupuri kay Vico Sotto. Di ba? Tapos, ang ginawa ni Vico Sotto, binanatan yung mga medyang katulad mo. Matagal na, tama, correct. Matagal na talaga. Matagal na kayong sira. Kasi yan ang inaangal ng media . Ngayon, si Vico Sotto, kumpara nyo naman. Julius Babaw, Corina Sanchez versus Vico Sotto. Sino sa tingin nyo paniniwalaan ng tao sa usapin ng bayaran sa media? Alam nyo, sa totoo lang, matagal na kaming may hinala na kayo, bayad kayo. Binabayaran kayong mga taga-media. Matagal na naming hinala yan. Mabuti na lang may Mayor Vico Sotto na nagpatunay ng mga hinala namin. Sa kayo nakakita? Sa kayo nakakita, mga kapatid, no? Kung sino yung gumagawa ng mabuti sa Pilipinas, sinisiraan nyo, taga-media. Si Duterte na nagpatupad ng war on drugs, siya pa masamang tao. Si Duterte na naglunsad ng anti-kurakot,
Alam nyo yung unang tinanggal ni Marcos? Yung PACC. Ano ba yung PACC? Anti-crime. Yung kay Belica. Sabi ni Belica, yan nga yung tinatrabaho namin eh. Ngayon, lahat na nag-imbestiga, lahat na nagtatrabaho para sa mag-imbestiga dyan sa flood control. Kung hindi nyo kami tinanggal, ayon kay Belica, kung hindi nyo tinanggal yung opisina namin, kami lang sapat nang mag-imbestiga dyan. Makikita nyo po yung pattern, yung mga unang tinanggal, yung maaaring makasita sa mga sa mga nakawan. O bakit kaya? Baka may balak talaga. Ito nga, kitang-kita na natin. O, ang tanong ko sa iyo, Arnold Clavio, sa tingin mo ang mga taong bayan, bobo? Sa tingin nyo ba yung taong bayan sa inyo pa nakikinig? Pag sinabi nyo, maniniwala kami na ang pinasasama nyo si BP Sara, wala naman kayong ebidensya na nagnakaw si BP Sara. Pero, hindi nyo pinasasama tong mga kontraktor, tong mga kasabwat nilang politiko, samantalang kitang-kita yung kanila. Ayan, no? Anong tawag nyo riyan sa ghost project na flood control? Anong tawag nyo sa pinakita ng Mindoro Governor? Walang katiwalian? Kay BP Sara, meron bang mapapakita? Di ba? Ang tagal nyo nang sinisira si BP Sara. Wala kayo maipakita ni isang ebidensya. Panay kayo, ay wala palang Mary Grace Piatos. Tama, wala talaga. Oh. Asan ngayon ang pagnanakaw ni BP Sara? Hindi nyo na mapapaikot ngayon, lalo na ngayon. Nanahimik kayo, walang sumasabat sa inyo pagdating sa flood control project. Tapos pag may isang mayor o pag may mga mayor na bumabanat sa flood control project, automatic babanatan nyo. Kita nyo si Mayor Magalong. Oh. Ngayon, binanatan na rin ni Chua si Mayor Isko. Tapos si Mayor Biko naman. Oh. Saan namin nababasa yung mga banat sa kanila? Sa inyong mga media. Kunwari, kampi-kampi kayo kay Biko Soto para kunwari, kayo, di ba? Para kayo sa mabuting pamumuno. Katunayan, pinupuroy namin si Biko Soto. Pero once na naglantad si Biko Soto, na ang mga media ay nababayaran, atake kayo agad. Naka-atake kayo. O, eto po. Ano po yung pinahayag niya dito sa Instagram ni Arnold Clavio? Ikaw yata ang pinaka-leader ng mga media ngayon, Clavio. When someone accuses you of doing something you're not doing, it's usually because they're the ones doing it. O, ibig mo sabihin, si Mayor Biko Soto ang binabayaran? Ha? Alam niyo po, lahat po ng binanggit kong mayor, hindi po natin kakampi. Pero bawal po ba pag may magandang ginagawa, bawal po bang purihin sila? Alam niyo po, yan ang pinakamali ninyo. Ano yan, Duterte? Dapat Duterte lang? Pag may masama silang ginawa, banatan natin. Pero pag may kapuri-puri namang ginawa, purihin din natin. Mali yung tatanungin nyo ba sila, ano yung ba si mga... Kahit pa po si Kiko yan, may magandang gawin si Kiko, pupurihin ko po yan. Kaso wala eh. Ang mga dilawan, walang ginagawa. Di ba? Pera na lang yung mga, kahit na magandang gawin niya, pagka anti-Sara yan, anti-Duterte yan. Bakit natin pupurihin yan? May narinig nyo na ba si Biko Soto, si Mayor Magalong, at saka si Isko na bumanat sa mga Duterte ngayon? O, wala naman pala eh. Bakit kayo...
Pag binanatan nila si Duterte, babanatan uli natin. Binanatan nga ni Isko si Duterte, binanatan natin eh. Natakot ba tayo sa mga maka-Isko nun? Wala akong pakialam. Basta Duterte lang ako. O ngayon, wala naman siyang ginagawang masama sa Duterte. Maganda naman patakbo niya. Ba't nyo babanatan? Kayo naman, no? Balik na tayo rito. Ayon po kay Arn, ito basahin natin yung sinasabi ni Arn. Nag-post si Pasig City Mayor Vico Soto sa kanyang FB account bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika. Hindi bila naisip, uy teka, bet kaya handa itong magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin. O yun lang naman sinabi ni Vico Soto. Kasama sa pusan larawan ni Julius Babaw at Corina Sanchez. Yan. Sa huli sabi nito Soto, not exact figure pero alam nyo na. Ito po ang banat nila lagi, no? Pare-pareho po yan ng may formula po sila eh. Pag bumanat kayo sa mga kakampi namin, ito lang ang formula nila. Sabi ni Arn, Mayor, kung meron kang matibay na ebidensya laban ka ng Babaw at Sanchez na nagbabayad ng mag-asawang diskaya para sila makapanayam, ilantad mo. O, di ba? Laging ganon. Mayor Magalong, ilabas mo yung ebidensya. Laging ilabas. Isa lang po yung kanilang isa lang eh. Bawal mong mapupulaan yung mga amo nila eh. Alam mo ikaw, Arn, nangangamuhan ka rin. Ikaw ba, naglabas ka ng ebidensya kay Inday Sara? Bakit kung makabanat kayo, meron ba kayong ebidensya? May nilabas ba kayo? Wala. Wala naman talaga kayong ebidensya. Hindi naman ebidensya yung Mary Grace Piatos. Nagtataka nga kami sa COA eh. Ngayon, alam na namin. Alam na namin kung bakit naglabas yung COA ng kanilang mga papeles. Samantalang yan, confidential. Alam na namin ngayon. Para lahat yan, mailabas yung mga Mary Grace Piatos na yan. Yan na lang pag-uusapan natin. Habang yung mga kakampi ng COA na hindi nila chine-check, COA, mahiya kayo. Ghost Project, paano nakalusot sa inyo yun? Yung pinakain na mapapanis na. Hindi pala mapapanis, malapit na mag-expire. Ibig sabihin po nun, hindi pa po expire yun. Nilagay nyo pa sa report nyo yun. Malapit na ma-expire, pinakain pa. Hindi pa expire kasi. Tangingot nitong mga to. O syempre, alam mo naman yung media, lalaruin na lang nila yan. O kayo yun, Arn, kayo yung media. Magkakasabwat kayo. Ngayon nakikita ng taong bayan. Ngayon umaaray kayo. Nilantad kayo ng matinong mayor. Sinasabihan kayong bayaran. Umaangal kayo ngayon. Arn. Anong dialogue nila? Ayan, no? Ayan. Mayor, kung may matibay ka na ebidensya laban ka na Babaw at Sanchez na nagbabayad sa mag-asawang diskaya para sila makapanayam, ilantad mo. O bakit kayong mga media, balikan ko muna kayo bago natin sagutin yan. Bakit kayong mga media? Wala naman kayong ebidensya kahit kailan kay BP Sara eh. Bakit tinatawag niyong Inday Lustay? Tinatawag ninyo kung ano-ano, magnanakaw? Asan ang ebidensya niyo? Wala. Bakit ko nalaman na wala kay ebidensya? Mismo si Chua mismo ang nagsabi. Nung sila ay minadali ni Martires bago magretiro. Ano sabi ni Chua? Wala pa po kami na ilagay na ebidensya dyan. Sana wag muna kayo magpasya. Manood muna kayo ng impeachment trial. Kasi sa impeachment trial lang sila magkakaebidensya dahil hihingiin nila yung salin, hihingiin nila yung bank account. Yan yung sinasabi namin. Formula nyo yan kay Corona. Nakahanap kayo ng ebidensya doon na sa impeachment trial. Gas-gas na yan. Yung formula nyo. Mas matalino tong mga kalaban nyo ngayon.
Same pattern, di ba? Mayor Magalong. Asan ang ebidensya mo, Mayor Magalong? Ipakita mo sa amin. Same pa rin. Pare-pareho. Alam mo sinabi ni Alam mo sinabi ni Mayor Magalong? Kaya nga ako nagsasabi, meron na akong lead. Kaya nga ako nag-volunteer na ako mag-iimbestiga sa mga yan. Hindi naman siya pinagbigyan. Sa hanapan yun ebidensya. Wala talaga mangyayari dyan. Dahil pag may pumutak, binabanatan nyo, katulong yung media. Yan, katulong na si Arnold Clavio. Asan daw ang ebidensya? May intelligence yung mga mayor. Alam nila yung nagaganap. Hindi lang kayo ang nakakaalam ng lahat dito sa Pilipinas. Alam din ng mga politiko ang nagaganap. Alam na rin ang lahat yan. Tuloy natin yung pagbabasa. Kung hindi ka sigurado sa 10 million piso, magkano ba? O mayroon ba? Dahil sabi mo, alam nyo na. Hindi ko ito inaasahan na manggagaling sa iyo. Ang napaka-irresponsableng pahayag na ito. Gusto kong malaman, tulungan mo kami. Tulungan kayo? Putang, kinakampihan mo na nga kagad eh. Hindi ka pa sigurado, Clavio eh. Kampi ka na kagad dun sa dalawa eh. Kinukundina mo na nga kagad si Vico Soto eh. Huwag kang magtago sa mga pasaring, parinig o haka-haka. Dahil sa industriya namin, mahalaga ang terminong verification ng facts sa pagbabalita. Maraming pinagdadaanan ng isang balita bago ito mere. Talaga? Kanino dumadaan? Sa mga amo niyong oligarko? Nakaaway ni Duterte? Pag kontra kay Duterte, okay yan, labas niyo yan. Pero pag pabor kay Duterte, ay wag nating ilabas yung balita na yan. Yung bang ibig mo sabihin na dumadaan sa verification? Utot nyo, lantad na kayong mga media. Kami pa bubulahin nyo? Totoo? Dumadaan yan sa verification? Sino nagbe-verify? Yung mga amo nyong oligarko. Ngayon nilantad kayo ni Vico Soto. Sino ang kapanipaniwala sa inyo? Kayo o si Vico Soto? Yun lang ang usapin dyan eh. Ngayon sasabihin nyo, ilabas mo Mayor, ebidensya mo, utot mo. Alam ng lahat ng tao yan. Pwede ba yan? Nagpirmahan ba yan? O Julius Babaw, eto pera o papicture tayo, inabutan kita ng 10 million. Halimbawa, may ganun ba? May mga source yan, Clavio, katulad nyo rin. Yung mga source nyo, ayaw nyo sabihin. Dahil media kayo. Pinasama nyo si BP Sara, may ebidensya ba kayo? Naghahanap kayo ng ebidensya kay Mayor. Salita lang ni Vico, sapat na sa mga tao. Kayo. Salitaan nyo rin lang na yung paninira kay BP Sara eh. Pero hindi nyo na kayang pangatawanan yung paninira nyo kay BP Sara. Hindi na sapat yung salita nyo dahil kayo, pinagdududahan na kayo ng mga Pilipino. Huwag kang magtago sa pasaring, parinig o haka-haka. Yan. Marami raw pinagdadaanan. Kaya pala, hindi na lumalabas yung mga balita na pabor sa mga Duterte. Kaya pala, mga social media na lang nagbabalita na mga pabor sa mga Duterte. Dahil sa dami ng pinagdaanang verification. Ibig sabihin, yung balita ninyo, ang dami ng dinaanan. Umamin ka, di ba? Ulitin ko lang sinabi niya, huwag kang magtago sa pasaring, parinig o haka-haka dahil sa industriya namin, mahalaga ang terminong verification ng facts sa pagbabalita. Maraming pinagdadaanan ng isang balita bago ito mere. Ikaw na rin ang umamin. Kaya pala yung mga balita nyo, one-sided lang, pabor sa mga powers that be. Kasi nakita namin yung amo nyo. May picture kasama si First Lady. Di ba? Matatanggi nyo ba yan? Sabi nga nila, may niluluto. Yan eh. Ang daming pinagdadaanan. Kaya paglabas ng balita, salang-sala na. Pabor na
sa mga oligarko nakapikturan ng First Lady. Patas ang balita nyo, utot nyo. Bars. Ayan na naman kayo sa salitang bobo. Ayan, tama. Hindi po kami bobo, no? Sa inyong mga mainstream media, alam na po namin ang kalakaran. Natutuwa kami kay Vico Soto kasi ang lakas ng loob niyang banggain kayo. Ganun ang mga matitinong tao. Hindi natatakot. Sino lang ang bumabangga sa media? Mga Duterte lang at si Vico Soto. Paminsan-minsan si Isko Moreno. Bars? Nakakachamba tayo ng mga bars. Pwede na tayong pang-flip top. Lalaban tayo sa flip top. Pinakamatandang flip topper. Sa amin sa GMA Network at Super Radio, sinasala bawat panayam at kailangan may approval ng mga news manager. O yung mga news manager nyo, kaya pala hindi approve ang mga balita tungkol kay Marcoleta. Dahil sukan-suka kayo sa katotohanan. Ano sabi ni Marcoleta? Bakit kaya hindi ako binabalita? 3 lang sila doon, 2 milyon ang umattend ng rally ng Iglesia ni Cristo. 3 lang sila nagsalita. Hindi pa siya binabalita. Thank you very much kay OFW Hero na nagbigay sa atin ng $199 na pangkape. Thank you, OFW Heroes. Bakit daw? Ang akusasyong to labang Canababaw at Sanchez ay tila di makatarungan, hindi lamang sa dalawa, kundi sa buong industriya. Correct! Kasiraan ninyo yan sa industriya ninyo. Bakit daw? Aminado Esclavio eh. Bakit? Hindi ito para ipagtanggol ko ang dalawang mamamahayag sa paninira ni Soto, kundi ang maproteksyonan ang buong industriya sa pamamahayag na kinukuhanan ng impormasyon ng publiko. Yan, poproteksyonan mo. Ikaw ang protector. Ikaw ang protector ng buong media. Hanap naman kayo ng protector na meron talagang meron talagang, anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung, kita mo, wala ka kasi nun, Arnold, kaya hindi ko masabi. Ito po ang pag-amin ni Arnold Clavio. Nahaharap kami ngayon sa malaking hamon pagdating sa kredibilidad. Tama. Credibility. Inamin niya naman pala eh. Nahaharap kami ngayon sa malaking hamon pagdating sa credibility. Nandyan ang social media na pilit sinisira ng mainstream media. Hindi na kayo kinakailangan siraan. Kayo ang sumisira sa sarili nyo. At mas pinaniwalaan pa ng marami. Corrected by. Aminado sila. May karugtong sa comment section. May karugtong pa pala sa comment section. Nasaan ang comment section? Comment on this section has been limited. Pucha, limited? Wala na, hindi na natin Tama po yan. May problema sa credibility ang mainstream media. Tama ka dyan, Arnold. Naniniwala ko sa iyo. Tapos, dahil nandyan ang social media na pilit sinisiraan ng mainstream, hindi po namin pilit sinisiraan. Kayo ang sumisira sa sarili ninyo. Hindi po yung mga taga-social media. Bakit kayo? Tinatago nyo yung mga balita. Alam nyo ba, Arnold Clavio, ang pagkakaiba ng mga social media sa inyo? Pag pumunta kayo sa venue, nakasabay ko kayo eh, nagko-cover. Kaming mga social media, kami na lahat. Walang sala-sala. Kung ano nakikita namin, yun na. Kung ano nakikita ng camera namin, walang edit-edit yan.
Paano kami pagdududahan ng tao? Kung ano yung nakikita nila, yun na. Eh kayo, sabi mo nga, ang dami yung edit, ang daming, yung mga natitira sa balita nyo, yung mga pabor na lang sa amo nyo. Nangangamuhan kasi kayo eh. Kami hindi. Yun yung basic difference. Ang sabi niya, sinisiraan daw namin sila. Sa yaman ng mga network nyo, sisiraan namin kayo. Paano namin kayo sisiraan? Eh, napakalaki ninyo. Nagsasabi kami ng totoo, kayo, pinagdududahan na ang sinasabi ninyo. Ang katotohanan, kaya mukhang nasisira namin kayo. Tama yung sinabi mo. Mas pinaniniwalaan pa ng marami ang social media kasi true to life ang story namin. Kayo may mga haka-haka. Paano nyo na-atim? Eto na lang simple-simple. Ni isang ebidensya wala kayo kay laban kay Sara Duterte. Paano nyo na-atim na ilang taon nyo nang tinitira si BP Sara? Paano nyo na-atim na pasamain yung napakagandang war on drugs? Ang lahat ng tao, tanungin mo yung pangkaraniwang mamamayan, gusto nila yung war on drugs. Sino yung may ayaw sa war on drugs? Yung mga drug lords, yung mga pusher, yung mga dorogista. Di ba? Eh kayo, drug lord ba kayo? Pusher ba kayo? Durugista ba kayo? Bakit galit din kayo sa war on drugs? Samantalang yung majority ng Pilipino natuwa. Eh doon pa lang talo na kayo sa social media. Pinupuri namin ang war on drugs. Binabanatan yung napakasama. Kaya sa pananaw ng tao, sino ang tama, sino ang mali at sino ang tama sa tingin ninyo? Yung social media na nagsasabi ng totoo o kayong media na pinasasama ninyo ang war on drugs? Okay. Isang maikli na lang po. Lalawakan na lang natin ito mamaya. Sabi ko na nagtataka ako ng una, bakit nakadalawang balik na si BBM sa Bulacan? No? Ngayon, ang pinalalabas nila, yung mga natutuklasan sa Bulacan, pumunteriya sila Bulacan lang. Bulacan lang ang tututukan. Pinunteriya nila ang Bulacan. Kawawa naman ang aking mahal na lalawigan. Naging, anong tawag doon? Siya na lang yung gawing basura ang mga namumuno sa DPWH dyan. Akala naman ninyo, ano sabi ni Lacson? Alam niya na yan. Na i-isolate nila yung Bulacan at sasabihin nila na yung nangyari sa Bulacan ay isolated case. Eto na nga yun. So, ang gagawin lang nila, tatanggalin nila yung mga DPWH dyan, solved case na kasi isolated lang Pero paano po? Paano po yung mga nangyari sa ibang lalawigan? Meron na sa Mindoro, meron pa sa iba. At meron kayong mga untouchable na lalawigan na ayaw ninyong puntahan. Bakit? Ayaw nyo malantad yung mga malalaking tao, super lalaking tao? Very willing kayo na i-sacrifice yung Bulacan para sabihin na ang mga pagnanakaw sa flood control tanging sa Bulacan lang, isolated instances. Lulutasin nyo lang yung mga taga-Bulacan, tatanggalin sa pwesto at parurusahan, solve na buto-buto ng buong kapuluan. Pero ang katotohanan, hindi nyo may tatanggi. Sabi ni Lacson, kaya siya nag-imbestiga dahil alam na nila na magiging excuse. Gagawin nilang isolated case yung isa. Nagawa nyo na yan kay BP Sara. Akala namin, imbestigahan nyo lahat ng merong mga confidential fund.
Pero si BP Sara lang pala ang pinasama ninyo. Ngayon, gagawin nyo na naman. Papasamain nyo lang yung mga nakawan sa Bulacan. Wala nang ibang lalawigan. Isosolve nyo tong Bulacan. Sasabihin ninyo, solve na ang mga kaso. Hindi po. Nabuksan nyo na yung Pandora's box. Hindi na po yan babalik sa dati. Hindi na po mapapaniwala, masolve nyo man yung sa Bulacan, hahanapin naman, kumusta naman yung sa Mindoro, kumusta naman yung sa ibang lugar. Hindi na po babalik yan. Yung inaakala ninyo na matatapos yung galit ng tao sa pagresolba nyo sa Bulacan, hindi po. Dahil alam ng mga tao dun sa lugar nila, may baha rin. Hindi lang po sa Bulacan nagbabaha. Kaya naghahanap po ngayon ng mga tao, sa Metro Manila lang, 1,000 mahigit ang flood control program. Hinahanap na po yan ng mamamayan. Yan lang po ang ating topic. Ubos na po ang oras. Panahon na po para magbasa ng inyong mga komento. Basa po tayo.